ba siyang leader ng bansa para sugpuin ang katiwalian, ang korupsyon na nangyari nung panahon ng pandemic? Pera na ginasta, yung perang ginagamit, yung nilustay doon sa putak mo na BP Sara mo. Ha? Pera ng taong bayan yan. Yung confidential fund na hindi masagot-sagot. Ang daming style, ang daming drama. Parang ikaw, madrama ka rin sa buhay mong matandang ulyanin ka. Natin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Love is love. Ika nga, di ba? Love is love. Okay, by the way, ito muna tayo. Alam niyo mga kapatid, may kasabihan ang ating mga nakakatanda. May kasabihan ang mga senior citizen natin. Kung tawagin natin ay mga lolo at lola. Di ba? Alam niyo po, yung sinasabi po nila na kasabihan na isa na hindi ko rin po makakalimutan ay ito pong bagay. Itong bagay na bago ka pumutak, bago ka pumuna, tignan mo muna ang mga palad mo. Tignan mo muna ang sarili mo kung gaano ka ba katino. Gaano ka ba ka-effective na leader. Lalong-lalo na, ikaw ba ay malinis? Ikaw ba ay sumugpo sa mga tiwaling tauhan mo? Ito pong tanong na ito na sinasabi ng mga nakakatanda ay tanong ko po ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan nagsalita nga po siya nung isang araw na tila na nakakalimot siya sa mga pinagsasabi niya na kung saan po, naaalala niyo po ba yung issue ng pharmacy scandal? Naaalala niyo po ba? Sino po ang mga dawit doon? Ginoong Duterte. Yung perang ginagamit ni Sara Duterte na confidential fund na kinasangkutan ng anak mo na pinagpuputok ng butsi mo, putang ina mo, pera din yan ng taong bayan. Sino ang mga sangkot sa katiwalian doon? Walang iba kung hindi ang isa sa mga trusted na malapit na tauhan ng kanyang tauhan ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay senador, Senator Bongo. Sino yung tauhan niya na tinutukoy ko? Si Undersecretary Lau ng Department of Budget and Management na kung saan bilyon piso ang sangkot sa isyong yon. Ito po muli ang tanong natin, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Perfecto ba siyang leader ng bansa para sugpuin ang katiwalian, ang korupsyon na nangyari nung panahon ng pandemic? Kahapon ang topic natin tungkol sa PhilHealth. Ito, nasolusyonan niya ba ang mga isyong ito? Itong pharmacy na kinasangkutan ng sarili niyang tauhan, ng tauhan niya? Panoodin po natin to. Panahon na para tawagin natin at sabihin under contempt na si Lau. Pirmado na ni Senate President Vicente Sotto III ang arrest order laban sa dating head ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM na si Attorney Lloyd Christopher Lau. Because marami pa tayong tanong, kay Lau, hindi na siya nagpapakita dito. Wala ka na po sa gobyerno, kailangan humarap ka rito. Binabaan pa namin ang test natin. Umabot ang init ng ulo ni Senador Richard Gordon kay dating PSDBM head Christopher Lau dahil sa umuning pagiging evasive at hindi pagrespeto sa mga senador nang talakayin ang mga transaksyon nila sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Hindi na binubuli. Sagutin mo lang ang tanong. Why don't you answer? You're being evasive again. Sabi mo, binubuli kita. I believe the situation in Senate investigation is hostile and that when the answers propounded are not satisfactory. Which corporation or person should I have checked? Kasi hindi po chinek ang what. Parang nagiging weird yung pakiramdam ko, yung resource person na ayaw sumagot ng tanong,
Siya naman ang nagtatanong sa chairman. Ang nag-appoint sa kanya si President Duterte. Wala silang kinakatakutan. Mr. Lau, did you check formally or not? Pharmaly Pharmaceuticals Corporation, I did not check that whether or not they have cases, Mr. Chairman. Puna ni Gordon, hindi nagsumite ang Pharmaly ng NFCC o Net Financial Contracting Capacity na requirement sa batas para patunayang may pera ang kumpanya at makumpleto ang kanyang mga kontrata. That NFCC is required despite its bayanihan one. The NFCC is a requirement for infrastructure contracts awarded by government. These are common supplies. Dagdag ni Lau, exempted din sa pagpasa ng NFCC ang Pharmaly dahil sa Bayanihan 1. Pero sabi ni Senador Kiko Pangilinan, March 25, 2020, unang nag-deliver ng face masks ang Pharmaly. April 6, 2020 pa naging epektibo ang Bayanihan 1, kaya hindi nito sakop ang transaksyong ito. Lumabas pang may sariling audit report ang DBM na nagsasabing hindi naman maayos ang delivery ng Pharmaly. Late na ang delivery, meron pa raw expired testing kits galing sa Pharmaly. Imbes kasi na 24 to 36-month shelf life alinsunod sa DOH requirements, 6 months lang ang shelf life ng testing kits ng Pharmaly. Yung manufacturers of these novel test kits have indicated an actual shelf life of 6 months only. Kasi ayaw naman namin bumili pagka hindi na siya angkop doon sa aming mismong requirement. The problem is, yung availability at saka yung kanilang communication sa amin na 6 months lang talaga ang ang kanyang pwede expiry dahil bago, hindi pa nila maasabi yung stability. The DBMPS, together with the DOH, in violation of the technical specifications they themselves provided, accepted Pharmaly's testing kits that were due to expire after 6 months. And the other point, Mr. Chair, is that they paid in full. Ano po ngayon masasabi mo? Ginoong dating Pangulong Duterte. Di ba? Tauhan nyo. Sarili nyong tauhan at hindi nyo mapapagkaakila na si Mr. Lau ay tauhan nyong sarado. Tahimik ka, di ba? Ngayon, magmamalinis ka. Magkukuda ka sa putang inang sinasabi mo na korupsyon. Yung korupsyon nung leadership mo, nung pamumuno mo, may ginawa ka ba? Tinadyakan mo ba si Lau? Pinabayaan mo na magtago, di ba? Pinabayaan mo na bastusin niya ang Senado, di ba? Ito na lang. Itong ginawa mo rin, na kung saan sa investigasyon ni dating Senator Dick Gordon para malihis ang isyo ng pharmacy scandal, gumawa ka rin ng eksena. Parang ganito ginagawa mo. Nasasangkot si BP Sara sa iskandalo, sa confidential fund, korupsyon, kung ano-anong pinagsasabi mo. Na parang napakalinis mo, na parang tipong hindi ka nadumihan ang mga kamay mo. Alam mo, Mr. President, naniniwala ako na hindi gagawa ng ganyan hakbang ang isang tauhan mo, isang abogado, isang undersecretary lamang na bilyon-bilyon ang kinasangkutan sa pharmacy at pinagsamantalahan ang panahon ng pandemic gamit ang pera ng mamamayan Pilipino. Now, ano ginawa mo kay dating Senator Dick Gordon? Di ba, winarla mo? Gumawa ka ng mga kwento, gumawa ka ng kung ano-anong kadramahan na parang tipo na napakalinis mo, na wala kang baho. Di ba? Tama naman ang sinasabi mo. Pera. Yung PhilHealth. Tama ka. Yung pera na ginasta. Yung perang ginagamit. Yung nilustay. Doon sa putang inang anak mo na BP Sara mo. Pera ng taong bayan yan. Yung confidential fund na hindi masagot-sagot. Ang daming style. Ang daming drama. Parang ikaw, madrama ka rin sa buhay mong matandang ulyanin ka. Na tipo akala mo,
napakalinis mo, ano mong tao. Pero, ultimo administrasyon mo, ginagago ka, winawalang hiya ka, nagkalat ang korupsyon. Ito ang mga nangyari din nung panahon nyo. Ha? Na nagsagutan kayo ni Dick Gordon. Buti na nga lang si Dick Gordon, hindi natatakot sa iyo eh. Kahit siya, ikaw ang pangulo eh. Panoodin nyo po ito mga guys. Hindi to fake news. Ito po ang ebidensya dyan oh. Alam mo, Dick, pag mahusay ka kung mag-one-on-one ka ng kwento dyan sa koridor, sa labas. Pero once naupo ka na, manabang mo na yung givel, nag-iiba ang anyo mo. Ano ka na, yung... Basta, you just simply melt into a kind of a despot. Saang hindi mo pinapatapos ang tao, tapos iniinsulto mo. Balang araw, may isang tao talaga dyan magtindig sa iyo. Tignan mo. One of these days, there will be somebody who will just stand up against you and say, "Puti na kayong lahat. Kung nagpunta ako dito para malaman natin ang totoo. Huwag mo akong bastusin, huwag mo akong sigawan. Kasi, do you know what? Yun ang advice ko doon sa mga military. Keep the dignity of your rank as being soldier. Huwag kayong pumawag na sigaw-sigawan kayo ni Dick Gordon. Just stand up and go out. I said if the sergeant at arms i-detain ka, then once I hear about it, I will go to the Senate and get you, extract you. Yan talaga ang mangyari. Then, Senator Gordon, we will be having trouble in government. Then, Mr. Gordon, we will be having a crisis. Then, Mr. Gordon, at the end of the day, it is the country who will suffer. Ikaw, siguraduhin kita that I will reduce you to your original size. Masyado ka nang lumaki. Lumaki ng ulo mo. So it's about time na, isauli kita sa dati mong pagkatao. The word war between President Rodrigo Duterte and Senator Richard Gordon is seemingly far from over as the senator hits back anew at the president in the 8th Senate Blue Ribbon Committee hearing today. After he was once again lambasted by the president in his public address last night, Gordon calls the president a bully, saying that he is not afraid of the chief executive. He also recalled the times when cabinet members who were tasked to lead the government's COVID-19 response asked for help from the Philippine Red Cross, where he sits as the chairman. You're a bully. And I'm sorry, Mr. President. The Filipino people can fight back against bullies. Filipino can have a revolution against bullies. Quite frankly, Mr. President, you are boring. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi po ako duwag. Do your worst, Mr. President, as you did with ABS-CBN. But I'm Yan ang problema sa iyo, Ginoong Rodrigo Duterte. Pag ang sinasabi against sa iyo, pag ang sinasabi ay hindi maganda laban sa iyo, ang atake mo, pambubuli. Kung ano-ano ang mga patutsyada mo. Di ba? Diyan ka magaling. Diyan ka mahusay. Di ba? Yan ang kakayahan mo. Ang mangulol
Manggago, magputang ina, para ang datingan, pabida ka. Di ba? Yan ang galing mo, Ginoong Duterte. Pero sa katotohanan na masakit, mamamatay ka na lang, na matanda ka, na wala kang kinatandaan. Yung sinasabi mo, ginugurgur ang pera ng gobyerno, ang pera ng taong bayan, tandaan mo, Ginoong Duterte, yung perang ginagamit ni Sara Duterte na confidential fund na kinasangkutan ng anak mo, na pinagpuputok ng butsi mo, putang ina mo, pera din yan ng taong bayan. Karapatan namin malaman kung saan dinala ni Sara ang pera dyan sa confidential fund. Kaya, anong pinagpuputok mo? Dahil nasisira ang anak mo? Dahil nabubuking ang ginawa ng anak mo? Kung ano-anong patotsada mo na pinagsasabi mo? Dahil ang katwiran mo, piskal ka, putang ina mo! Retiradong piskal ka na, hindi ka na piskal. Hindi ka na rin abogado, abogago ka. Gago ka, putang ina mo. Ha? Dapat sa ganyan ang edad mo, magdasal ka, magpatino ka na. Ha? Dahil baka mamaya, kunin ka na ng demonyong kauri mo. Putang ina mo ka. Nagmamalinis ka. Naakala mo napakatino mo. Naakala mo wala kang bahid ng korupsyon. Sagutin mo yung si hamon sa'yo ni dating Senator Trillanes. Pumirma ka sa waiver na ipakita mo bago ka magmalinis, bago ka magmagaling. Ha? Yan ang gawin mo. Baka sakali na maniwala pa ako sa'yo. Ako, naging tao mo ako eh. Ha? Naging tauhan nyo ako. Kaya alam ko ang kalakaran dyan sa Duterte. Pag ang tao, inaatake kayo ng kung sinong politiko, pinapakuyog nyo. Pinapaatake nyo sa mga troll, sa mga vlogger. Dahil galing ako, hindi nyo ako may tatanggi. Ha? Bayad ang mga tauhan mong tanga. Kaya alam ko ang galawan nyo dyan. Nagpapanggap kang matino, nagpapanggap kang api, pero kayo ang nang-aapi sa kaban ng bayan na pinagkakakitaan nyo, pinagbubulsan ninyo, mga poki ng ina ninyo.